Si Chef JR, nalulusong para manghuli ng tilapia. Naku, magaling si Chef dyan. Sa totoo lang. Mahilig ka ba sa tilapia, Jo? Medyo po. Yun, favorite ko rin. At dyan nga po sa pinuntahan ni Chef JR na Tilapia Farm, one to sawa yung tilapia. Dahil libo-libo po yung pwede niyang mahuli dyan. Sabi, tune-tunelada Oo yan eh. nga. Kaya dapat ngayon palang sisimulan na agad ni Chef JR ang panguhuli kasama si Kaloy! Guys, good morning! Nakalublog? Ano hindi? Lumublob ka. Oh, lumublog ka daw, sabi ni Shaira. Suzy, Shaira, and ating UH host mate si Joe Berry. Nagbabalik tayo dito sa Minalin, Pampanga sa isang tilapia farm. At kasama pa rin natin siyempre si Chef JR na kanina pa nakalublog kasama ang ating mga tilapia. Chef, hello. Hello sir, Kamusta blessed naman? morning. Aha. Happy birthday pa rin, Ate Suzy. Para sa iyo itong hinuhuli naming tilapia, brother. Ito. Medyo matrabaho yung proseso ng panguhuli ng tilapia at net talaga yung Kailangan weapon gamitin, of choice talaga nila. Right. Kasi May question ako, Chef, kasi Yes, sir. syempre, sanay tayo sa mga regular size na tilapia na kinakain natin. Pero ano ba dapat yung perfect size para malaman na pwede siyang kainin? actually depende yan eh. Depende yung size na yan sa age niya. Mga 3 hanggang 6 na buwan, no? Kuya Airo yung pagpapalaki. Sa inyo, mga anong buwan nyo ba hinuhuli? 7 to 6 months, maganda na yung size niya. Mga 3, 4, 5 per kilo na yun. Ayun, kasi ang pinaka-ideal talaga, Brother Kaloy, na piraso per kilo is mga nag-average Umaabot 3. 3 piraso lang sa 1 kilo. Yes, yun yung Ayun. parang, So di ba malaki-laki tama, yun. kuya? Yun yung pinakamagandang size. Aha. O yung way naman to know kung gaano ka-fresh or gaano ka-fresh yung tilapia. Meron bang Ay, ito. signs? Ito kagaya nung experience nating food adventure this morning, pag alam natin na rekta mismo doon sa The farm. Itong farm na to. o fish pen galing, definitely wala pang masasariwa doon. Pero kung nasa palengke, tapos makikita ninyo, dapat yan po yung kulay niya is vibrant. Alright. So Tapos yung texture niya, dapat pag pinrest mong ganyan, nagbabounce, plump, kumbaga. Tapos syempre, may mga ibang senses pa na pwedeng gamitin. Pwede mong amoy na ganyan. Dapat walang amoy at sabi nga nila, dapat hindi namumula yung mata. Ayun. Yan. So that's the sign na fresh yung ating tilapia na ihahain sa inyo. And speaking of, yes, Chef JR, meron kang hinihanda para sa atin na dish gamit natin mga fresh na tilapia. Ano nga ba yun? Ito yung birthday dish ni Ate Suzy para sa atin. Kuya Airo, maraming salamat. Dadaan lang tayo dito. Dahil medyo maulan-ulan itong mga nakaraang araw, naisip natin gumawa ng masarap at talaga namang humahagod na sinigang na tilapia. Thank you. Paborito nating lahat yung sinigang. Yes. You can never go wrong with sinigang. True. At yung sinigang natin dito, syempre, we pay homage doon sa ating location na from scratch or fresh yung ingredients natin. So we have here yung ating broth. So pag nagsisinigang ako, normally, syempre, wala namang gisa yan. So there's really no way of building flavors. So ang ginagawa ko talaga is yung broth pa lang niya, pinalalambot ko na or sinasama ko na dyan yung kamatis, yung sibuyas Kumbaga yung natin. aromatics natin. Yes. Pati yung napansin ko pati yung gulay natin. Yung labanos nakalagay na kasi, labanos. medyo matagal kasi siya maluto. Depende na lang din sa preference kung gusto niyo ng mas crunchy siya. Crunchy, yes. Oh, so pwede niyo nang ilagay yan sa gitna ng cooking process. Ito, may gamit kang sampalok, Chef? Or Ito, yan oh, yung sili rin natin nilagyan. Tapos, sabi ko nga para talagang natural yung ating sinigang na tilapia. What is this? Yan yung ating sampalok. Ayun pala yun. Yes. Yung itsura ng sampalok, hindi ko alam. And it's sitting here all alone. Yan yung pang-asim natin. So, actually, kung Ermats ko nagluto nito, sigurado kasama pati itong mga piraso ng Pero hindi sampalok na na to. yan. Yung ano lang, pinagababaran. Kung saan yung piniga na sampalok. There So, you go. palalambutin mo lang yan kung hindi mo isasama yung sampalok para ma-extract mo yung pinakakatas niya. Yes, sir. Okay. Usually kasi nakakain ko lang na sinigang, bangus, no? Yun ang sabi may mo. pagka malansa na yung sinigang na yun. Ito ba, Chef, anong difference ng ginagamit ay tilapia sa sinigang? Well, definitely dahil fresh na fresh yung ingredient natin, mas less yung lansa siguro na Fishy sinasabi mo na yun. taste niya. Okay. Yeah. Tapos alam naman natin maganda rin yung pagpapalaki nila dito sa farm. So, siguro mga advantages na tilapia yung gamit natin for sinigang. Pero weird never ka nakatikim ng Tilapia, hindi sinigang pa. na... Ito, this is the first time. Oh, that's perfect. So lalagay lang natin yung isda. Tapos isa rin sa medyo mas matagal na maluto na ingredient is yung ating talong. Umangat yung ano.
Ganun pala. Ganun mo malalaman na fresh yung ano. Hindi, tsaka ang ganda ng kulay, plump na plump. Visual pa lang eh, you use your senses basically if you try to determine kung yung kalidad ng iyong ingredients yan. Sight and Yes, sir. smell. Alright. So lagyan na natin yung iba pang gulay. Ito, ano naman yung nagawin yung preparation, chef, dun sa tilapia na hinalo natin dyan sa... Basically, pag ganito ka fresh, lilinisan mo lang talaga eh. Lilinisan lang natin Wala siya. nang pagpapakuluyan na hiwalay. Wala na, Diretso oo, siya. diretso. Okay. Ayun din ang reason kung bakit inuna kong pasarapin muna yung broth natin. Kasi para paglagay natin sa isda na madali lang maluto or mabilis lang maluto, hihigupin niya na ngayon yung masarap Flavors. na broth na nabuo natin. So, lalagay pa natin Kompleto rin yung mga ingredients. Yes, As sir. is, kangkong, Kangkong. talong at yung labanos. Ang pinaka main difference lang talaga dito is yung protein natin, which is yung ating freshly caught na tilapia. So pakukuluan lang natin to roughly around 5 to 8 minutes. After that, we will have Achieve this. Yes, sir. Look at that. Still as vibrant, tsaka colorful ng ating bowl, no? Maraming kulay, meaning healthy ang ating mga kain. Nutritious. At saka saktong-sakto, napaka-special ng araw natin. Saktong-sakto Miss for Suzy. a birthday spread. Di ba, Happy Ate Suzy? birthday, Miss Suzy. Sana yung makarating to sa'yo. dahil birthday ni Ate Suzy at first time mo makakatikim, I will let you do the honor. Yes, I will. And Miss Suzy, this is for you. Ayan. Yung broth, brother. Kain ako ng handa mo, Miss Suzy. Sinigang na tilapia ala Chef JR. Yes, sir. Happy birthday, Miss Suzy. Happy birthday. We love you, ma'am. Yan. We so do. And I love this as much as I love you. Miss Suzy. Kamusta yung broth? Fresh. And also, alam mong yung broth, balanse yung lasa dahil dun sa tilapia na ginawa nating sahog. Another advantage kasi when you're using real fruits is yung vibrance of flavor. Unlike, there's nothing wrong using naman yung mga instant natin kasi wala naman access yung iba sa ganito ka-fresh na ingredients. Pero yun yung pinaka-pagkakaiba niya talaga. Yung lutang na lutang yung lasa ng sampalok. It's still better kapag natural yung mga ingredients. Yes, sir! Perfect. Eto, brother. For this rainy weather and for birthday ni Miss Suzy. Mga kapuso, for other food adventures, syempre, with Chef JR, tutok lang sa inyo pambansang morning show. Saan laging una ka. Ito ang Unang Hirit! Happy birthday, Miss Suzy! Ang sweet ninyo! Love you guys, Chef JR and Kaloy. Maraming salamat sa masarap na handa. Yeah, thank you! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.